isa rin yun sa nagdulot ng kayabangan ko rin. Bawat kalabit sa gitara ay kapansin-pansin ang kagalingan ni Alvin bilang isang musikero. Kahusayang umabot sa ulo kung kaya't naging napakataas ng pagtingin sa sarili. Wala akong pasintabi. Dinajudge ko kagad yung kapwa-musician. Saka marami akong tinuruan na gumaling talaga sila. Baga isa rin yun sa nagdulot ng kayabangan ko rin. Yung pagigitara niya talagang yabang lahat eh. Talagang walang magaling kaysa sa kanya. Dahil sa hindi naman regular ang mga gigs at pagtugtog lamang ang pangunahing kabuhayan ni Alvin, ay sinubukan niyang mga ibang bansa. Sa Dubai, ay natuklasan niyang hindi pala natatangi ang pinagmamalaking talento. Nang nakauwi sa Pilipinas para magbakasyon, bitbit niya ang pangakong binitawan ng employer na siya'y may babalikan. Nang hindi siya agarang nakabalik sa Dubai, unti-unting naubos ang inipong pera. Kung kaya't para maisalba ang pangangailangan ng pamilya, ay isinanla niya ang kanyang gitara. Kasunod nito ang masamang balita na wala na siyang babalikan sa Dubai. Kumuha sila ng full band. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay, paano na to? Yung pamilya ko, wala akong trabaho. Nag-worry talaga ako. Dalawang ba ng utang ko sa bahay, may times na natutulala ako. Dahil nag-iisip ako ng mga paraan kung paano makakasurvive. Kasi wala nga akong gamit. Talagang namaniknuhod ako sa Panginoon. Everyday umiiyak ako sa Lord. Sa panahon ng kawalan ng trabaho ay naging kaagapay ni Alvin at ng kanyang asawa ang panonood ng 700 Club Asia. Maganda kasi yung mga testimony ng mga napapanood namin doon iba't iba. Tsaka yung kung paano kumilos ang Panginoon, iba't iba rin yung pamamaraan niya. Nakaka-inspire. Idinulog ni Alvin ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng text. Naniniwala ako na malaki yung nagagawa ng prayers ng marami. At saka prayers ng mga matutuwid na tao. Nag-text ako 700 Club. At makalipas lamang ang ilang araw, bumuhos ang mga biyaya sa buhay ni Alvin. Meron akong kaibigan na British. Nag-respond siya sa email ko. Magpapadala daw siya ng 1,500 dirhams. Sa pera natin nasa 18,000 plus yun. Napakalaking relief sa amin yan ng family ko. Naka-recover ako, na-recover ko yung mga gamit ko. Nabayaran ko yung mga dapat bayaran sa bahay. So itong 700 Club ay binless ng Lord to eh. Para maka-reach out sa libo-libong kababayan natin na nalulugmok sa mga sitwasyon sa buhay. At marami nakakakilala sa Panginoon gawa ng mga counselors natin. Bunga ng karanasang iyon ay natuto ng kababaan ng loob si Alvin at naging malalim ang pagtitiwala sa Diyos. Binago siya talaga ng Lord. Very humble siya. And I think ang pinagyayabang niya ngayon talaga si Lord. Talagang he wants to show his talent para magamit ng Lord. Okay lang kahit hindi na ako umabroad kasi yung Diyos sa ibang bansa, yun din yung Diyos sa Pilipinas eh. Kumbaga, kahit nandito talaga tayo sa Pilipinas, bibless tayo ng Lord. You know, few of us will readily admit to having pride, and still fewer will truly repent and change their ways. Pride, like we saw in Alvin's story, will make us self-centered and lead us to glorifying ourselves instead of giving all the glory to God. When Alvin learned to humble himself, God's blessings poured into his life. Indeed, pride is one of the major reasons why God's favor is not with us, cannot work through us. As the Bible declares in James chapter 4, verse 6, but He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sa Tagalog, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi niya ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit magbibigay biyaya sa mga mapagkumbaba. Alam mo, meron lang isang verse na gusto kong i-share din sa lahat. You know, in Proverbs it says, humility and the fear of the Lord bring wealth, yes, honor, and yes, life. Thank you, Lord. Yan. Okay, Mary. Yes, Madam.